Monica POV. Noong naalimpungatan akong muli, I completely lost track of time. Wala na akong ideya kung anong oras na, at kung ano na ang nangyayari sa paligid ko, masyado akong nalunod sa sariling nararamdaman. I just know and feel that I'm safe, kaya ang bilis kong nakakatulog. Dahil sa sarap ng pagpapahinga ko, halos ayaw ko pang idilat ng maayos ang mga mata ko, at gisingin ang sariling diwa. I just want to close my eyes and sleep a bit more. Lalo pa at ramdam ko pa rin ang malambot ng kama sa aking likod. Parang ngayon lang yata ulit ako nakaidlip ng ganito kahimbing. Pero sa huli, unti-unti rin akong nagkamalay. Huminga ako ng malalim. Nanunuyo ang lalamunan ko, pero hindi masakit ang ulo ko. It even feels light. Parang nawala ang sakit ng ulo, at hilo ko kanina lamang sa bar. Nauuhaw na lang ako ngayon, at parang gusto ko ng malamig na tubig. Damilat ako kahit inaantok pa rin. At hindi ko na kailangang iikot pa ang buong paningin ko sa kwarto. Nahanap ko agad si Darius. Saktong kalalabas niya lang sa shower room, noong magising ako ulit, kaya naman sa kanya dumiretso ang tingin ko. Napansin agad ni Darius na nagising na ako, dahil nagtama ang paningin naming dalawa. Bahagya rin siyang napatigil, noong makitang nagising na ako. Napalunok naman ako, nang bumagsak ang tingin ko sa kanyang katawan. He's topless again, at pinupunasan ng tuwalya ang basa niyang buhok. Darius's rough faded jeans hung so low in his waist, nililitaw ang prominenteng V-line niya. Bukod doon ay mukhang wala na siyang ibang suot. I even doubt if he's wearing his boxers, or even his underwear. Napalunok ako, tila nakalimutan ko kung paano huminga, lalo na noong nagtagal ang tingin sa akin ni Darius, at binaba niya na ang tuwalyang pinangpupunas sa kanyang basang buhok. Nilagay niya iyon sa kanyang balikat. You're awake. Puna ni Darius, at may kinuha mula sa glass table. Noong napatingin ako roon, nakita kong mayroong pagkain. At doon ko nahanap ang malamig na water bottle. May iba pang mga pagkain doon, pero mukhang hindi niya pa nagagalaw. Mukhang mainit pa nga iyon, kaya hula ko ay kara-rating lang. Kinuha ni Darius ang bote ng malamig na tubig. Tiningnan niya ako ulit. Napaiwas naman ako, at pinagmasdan na lang ang sarili ko. Napagtanto ko agad kung bakit topless si Darius, iyon pala ay dahil suot ko ang damit niya. I'm wearing his black t-shirt, at noong sinilip ko ang ibabang katawan ko sa ilalim ng kumot, wala na pala akong ibang suot. T-shirt lang ni Darius, at natatabunan na lang ng kumot ang pang-ibabang katawan ko. What the, where did my underwear go? Narinig ko ang pagbukas ni Darius, doon sa bote ng mineral water, kaya napabalik sa kanya ang tingin ko. I saw his eyes staring at me again, noong lumapit siya sa gilid ng kama, at binigay niya ang nabuksan ng tubig. Thanks, sabi ko at tinanggap na lang din ang tubig. Uhaw na uhaw yata ako, kaya nakalahati ko ito agad. Naramdaman ko agad ang lamig niyon sa aking lalamunan. Nang matapos uminom, at bahagyang napawi ang uhaw, kinuha na iyon ni Darius sa kamay ko, at ininom niya rin ang natitirang laman ng water bottle. Mabilisan niya lang nalagok iyon, at sunod-sunod. Hindi ko tuloy maiwasang pamulahan ng mukha, habang pinagmasdan siya, dahil nainuman ko na iyon, nalawayan ko na at nakalahati ko pa. Pagtapos masaid ang tubig na laman nito, Darius licked his lower lip, at binalik na ang takip ng bote ng tubig, habang nasa akin ang atensyon. Normal lang naman ang pag-inom niya, ako lang itong hindi maiwasang pati ang bagay na iyon ay mapunas sa kanya. Nagugutom ka ba? Kumain ka na, sabi ni Darius, at binaba ang water bottle roon sa glass table. Anong oras na? Tanong ko sa pag-iisip na sobrang tagal kong nakatulog. Darius glanced at me. 5 minutes past midnight. Napalunok ako. Pero parang alas 11 lang kanina, Nangunot ang noo ko, at sa isip ko ay nagbibiro lang siya, pero noong inabot ko ang isang orasan sa side table, totoo ngang wala pang kalahating oras ang pagkakatulog ko. You passed out, tila may pait niyang sinabi. Umangat ang kanyang kilay, na parang naalala ang sama ng loob. My lips parted. Does that mean, we really had make love? He didn't just make out with me. Gusto ko pang kapain ang sarili ko, because I still feel sticky down there. But of course that would be too much.
Basa rin ng kaunti pero mukhang nilinisan niya na ako at pinunasan. Kanina pa, pagtatanong ko, pakiramdam ko ay ang haba na ng tulog ko. 25 minutes, sagot ni Darius. Kaya pala ganito pa rin ang ayos ng kama. Basa pa rin at gusot-gusot ang bedsheet. At mukhang mabilisan lang siyang nag-shower. You wanna eat first? Tanong ni Darius. Noong umiling ako, lumapit na siya sakin. Napaangat agad ang tingin ko kay Darius, lalo na noong pahadjes niyang binitawan ang puting pamuna sa gilid ng kama. You sure? Tanong nito sa malalim na boses. At ang mga mata ay muling namungay, tila handang isantabi ang pagkain na naroon sa table. Hindi ako gutom, sabi ko. And I'm in a diet. At bakit ba? Halos hindi ko na maisatinig ang huling tanong. Darius didn't smirk, kaya alam kong hindi siya basta-bastang nakikipaglaro ngayon. Parang nakalimutan niya yata na nag-shower na siya, at nawala ang epekto niyon, noong makita niyang gising na ulit ako. Tumango na lang siya, sinusunod kung anong gustuhin ko. Pagtapos ay niluhod niya ang isang tuhod sa kama, at inabot niya agad ang lobby ko. Darius, yuzel ko. Are you serious? Mukha ba akong nagbibiro? Umangat ang kanyang mga kilay, na tila nang hahaman ang tingin, at hinagod ng halik ang lobby ko. Since you're awake, ituloy na natin. Make sure you'll not pass out this time. Napalunok ako, at noong nagsimula na siyang halikan ako ulit, napapikit na naman ako. Traidor talaga ang katawan ko. It's a slave to his kisses and touch. Alam na alam ng katawan ko ang bawat haplos niya. Ikanawit ko ang kamay sa batok niya. Inaawang ko ang lobby. At ang kamay niya ay hinawi agad ang kumot na tumatabon sa akin, dito sa kama. Darius, baka lumamig ang pagkain, bulong ko, pero wala siyang narinig. Sumuot siya roon sa kumot, at tila pinalitan niya ng sarili niya ang kumot ko. He covered my thighs with his large frame. My microwave, he pointed out and kissed me again. Napakagat ako sa aking lobby. Pakiramdam ko, lahat ng sasabihin ko ay mas solusyon na siya agad. Nag-cold shower ka? Tanong ko, dahil ramdam ko ang lamig ng katawan niyang galing sa shower, at amoy na amoy ko ang bango niya at ang shower gel. Tinulugan mo ba naman ako? Sabi ni Darius. Don't worry, I don't like making love to a sleeping princess. He said respectfully. Dinungaw niya ang mga mata ko, at hindi ko mapigilan ang lakas ng tibok ng puso ko, na babaliw na naman sa kanya. At walang ibang nakakagawa nito sa akin, kundi ay si Darius lamang. He's the only one who can shush me, who can make my heart beat faster and deeper, and make my mouth and eyes shut at times. Noong magtama ang paningin namin, ay hindi na ako naghintay. Lalo ko siyang niyakap, habang sakop na sakop namin ang kama. Bumangon ako ng kaunti, at tinukod ang kamay ko habang hinahalikan na rin siya. I think I'm swollen, napapaos kong yuzel, noong maramdaman ko na ang kamay ni Darius na umaangat sa hita ko. It gushed down to me. Hindi ko mapigilan ang lakas ng tibok ng puso ko, na parang biglang nagising ang buong diwa ko, at may panibagong lakas. Hindi nagpapapigil si Darius. Bumaba ang mapaghanap niyang mga halik sa leeg ko, at mas marahas pa sa pagkakataong ito, dahil lumabas din ulit lahat, ng mukhang kanina niya pa sinusubukang itago at pigilan. At muli ay inangkin ako ni Darius. Hindi ba't nandito ako para makipaghiwalay sa kanya? Kung ganoon ay ano ang ginagawa naming dalawa? You'll miss every bit of this, Monica, kung ipipilit mo ang annulment nating dalawa. And the next time you have it delivered to me, make sure to bring yourself, too. Iyon ang mga huling salita ni Darius, noong magkasama kami. It's been a few days, pero ito pa rin ako, at hindi makamove on sa nangyari. Hindi ko na alam ang gagawin ko, at niyanig niya ang plano ko. Ilang araw na, pero iniisip ko pa rin siya. I don't even have time to find a new interest, o kahit tumingin sa iba. Kahit nagyaya pa ng huling night out si Trina, hindi ko na napagbigyan. Wala akong ganang pumunta sa bar. Huminga ako ng malalim, habang nakalubog sa bathtub na puno ng bula. Ang bango ng scented candle, ay pumuno sa buong bathroom. Patay sindi ang lighter sa kamay ko, at tinatitigan ko ang apoy nito, habang nag-iisip pa rin.
You're so stupid, Monica. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbabago pagdating kay Darius. Isang hawak niya lang, bumigay ka rin ng todo. Kaya gustong-gusto niyang nilalandi ako, dahil pinapatulan ko rin. And what did I do again? Ako pa ang nagbukas ng zipper niya. I probably look like an animal in heat. Pinaikit ko ang mga mata ko, pilit binalik-baliktad sa isipan ang mga nangyari, just to justify myself na hindi ako marupok, nakagagawa niyon ni Darius, dahil siya ang nag-check-in sa hotel. Dahil pinuntahan niya ako sa bar. I sipped on my wine, still relaxing my sore body. Ang sakit pa rin ng katawan ko. Hindi na tuloy ako nakapag-workout ng ilang araw. What we did in that hotel is enough to burn the same calories. Muntik na akong makaidlip sa bathtub, kaya noong tumunog ang aking cellphone, ay nagising ang diwa ko. Noong tingnan ko ito, isang mensahe mula kay Adriano. Nahanap ko na po ang address ng pinapahanap nyo. Sumeryoso ang tingin ko sa mensaheng pumasok, at kasunod yun ay binigay na ni Adriano ang address, na siyang hinahanap ko. Agad na akong umahan sa bathtub, at pagtapos muling magbanlo, ay binalot ko na ang sarili sa robe, saka lumabas sa shower room. Habang tinatawagan ko si Adriano, ay nagsimula na akong magbihis, dahil sa mahalaga kong pupuntahan. I contacted him the first day I'm here in Manila. May mahalaga akong ipapagawa sa kanya, at mabuti na lamang, dahil hanggang ngayon ay one contact away pa rin ito. Who gave that address? Agad kong tanong pagkasagot nito sa tawag, ipinagtanong-tanong ko po, Ma'am Monica. At na-contact ko rin ang isa sa mga dating kasambahay ninyo. Ito rin ang sinabing address. Alright, puntahan natin ngayon. Nagbihis ako agad, at hindi nagsayang ng oras. Kailangan kong puntahan ang address na iyon. Alam kong kapag nalaman ni Trina ang ginagawa kong ito, ay agad siyang tatutol, dahil delikado pero desidido na akong ayusin ito. At simula nang mamatay si Dad, ang laki ng naging puwang sa pagkatao ko, na pakiramdam ko ay napakaraming mali. Mga kasinungalingan, mga bagay, na alam ng lahat, at ako lang ang hindi nakakaalam. At may parte sa akin, na gustong malaman ang katotohanan. Kung anong ibig sabihin ni Dad, noong bago siya mamatay, na sana kahit anong mangyari, I will not stop acknowledging him as my father. I'm still in Manila. Hindi pa rin ako makabalik sa El Amadeo, dahil sa dami ng kailangan kong gawin dito, at idagdag pa ang nangyari, na parang hindi ko na naman kayang harapin si Darius. Hindi po ba delikado ang ginagawa niyo, Ma'am Monica? Kung laging bilin sa inyo ng dun noon, na huwag magtatagal dito sa Maynila, tiyak na may malalim na dahilan iyon. Sabi ni Adriano, habang nagmamaneho patungo sa address na pupuntahan namin. I just sighed. Tumingin ako sa labas ng bintana. I need to find the truth. Habang tumatagal ay lalo kong nararamdaman, na may lihim si Dad. At posibleng alam ito ng mga Escudero, sabi ko. My father and Tito Dante are close. Pati sina Mommy at Tita Michelle, kaya may palagay akong may nalalaman sila. Kung ano iyon, wala akong ideya. At iyon ang gusto kong malaman. Huminto ang sasakyan sa isang barangay, na hindi pamilyar sa akin. It's almost a squatter area. Napatingin ako kay Adriano. Ito na po iyon, Ma'am Monica. Ang gate na iyon. Kung gusto nyo, ako na lang ang magtatanong, sabi niya, pero umiling ako agad. Tiningnan ko ang isang maliit, at lumang kulay green na gate. Ako na. Just wait here, saad ko, at binuksan na ang pinto ng sasakyan para bumaba. Tumawid ako, at agad na kumatok doon sa gate. Hindi kalayuan sa tabi nito, ay may maliit na sari-sari store. Ilang minuto pa bago may nagbukas ng pinto sa loob ng bahay, pero nanatili akong pasensyosa. Sino iyan? May kalakasang tanong ng isang pamilyar na boses, dahil sa mga pagkatok ko. Bumilis agad ang pintig ng puso ko, lalo na noong tuluyang bumukas ang gate, at nakita ko ang taong pamilyar sa akin, at ilang taon ko nang hindi nakikita, simula nang umalis ako sa Maynila, at pinadala sa El Amadeo. Napatingin agad sa akin ang matandang babae na lumabas, at agad bumakas ang gulat sa mukha nito nang makita ako. Nay Adora, sambit ko agad. Ang mayordoma ng aming bahay rito sa Maynila. The woman I grew up with,
at ang tagabantay ko na mula pa noon. Someone who knows me very well. Kasama si Rufo, na noon ay driver ng pamilya namin. Monica, nauutol nitong sambit sa pangalan ko. Para siyang nakakita ng multo, noong makilala niya ako agad. Hello po, Yuzel ko, halos walang lumabas na tinig, at parang nanuyo agad ang lalamunan ko, emosyonal na makita ito ulit, pagtapos ng mahabang panahon. Kahit noong nasa El Amadeo na ako, ay hindi ko na ulit sila na contact pa. Ano ang ginagawa mo rito? Pasensya na at abala ako. Maraming ginagawa, kaya sa susunod ka na lang bumalik, agad na sabi ni Nay Adora, na parang hindi ako kilala. Para siyang nataranta, at bakas na bakas ang takot, at kaba sa kanya na mukhang walang balak na kausapin ako. Sandali lang po, may mga gusto lang akong itanong. At kumusta na po kayo? Tuloy-tuloy kong sabi, umaasa na hindi niya ako pagsasarhan ng pinto. Nay Adora, sandali lang po. Anong mayroon? Sino ka? Tanong ng isang lalaking lumabas, mukhang kamag-anak ni Nay Adora. Kinabahan ako agad, lalo na noong makita ang reaksyon ni Nay Adora, na parang ginugulo ko siya, kaya kunot na kunot ang noo ng lalaking lumabas sa kanilang bahay, na tila handang-handa nang sawayin ako. Auntie, kilala niyo ba yan? Istriktong tanong nito. Napatingin ako kay Nay Adora, at halos bumagsak ang mga balikat ko, nang sunod-sunod siyang umiling. Hindi ko kilala ang babaeng iyan, tanggi ni Nay Adora, parang natatakot na lumapit pa. Nay, ano pong sinasabi? Miss, bakit nanggugulo ka rito? Hindi ka naman namin kilala. Umalis ka na bago kami tumawag ng barangay. Sabi ng lalaki, at hinaharangan na ang gate para pagsarhan ako. Pati ito ay tila nabahala na rin, kung ano ang posible kong pakay, nang matingnan ang kabuuan ko, at lalo nang makita ang sasakyan na naghihintay lang sa tapat, kung nasaan si Adriano. Sandali lang po, pakiusap ko pa, pero tuluyan nang sumara ang gate. Lalo kong naramdaman ang kabiguan, noong kahit sinabi kong kailangan ko lang makipag-usap kay Nay Adora, ay hindi na nila ako pinagbigyan. Ma'am, ano hong nangyari? Sabi agad ni Adriano, nang pinuntahan na ako. Gulong-gulo agad ang isipan ko. Bakit ayaw na akong harapin ni Nay Adora? Bakit parang natatakot siya? Bakit ganito ang reaksyon niya? Pinasakay na ako agad ni Adriano, sa loob ng sasakyan. Tulala pa rin ako sa nangyari. Hindi ko alam kung may nagawa ba ako, kaya ganito na lamang ang pagharap nila sakin. Sinabi ba ng napagtanungan mo, kung bakit umalis si Nay Adora, sa mansyon dito sa Maynila? O umalis nga ba talaga siya? O tinanggal sila ni Dad? Pagtatanong ko kay Adriano, dahil noong namatay si Dad, may mga natanggap akong notice galing sa ilang property namin. Hindi ko sinasadyang makita ang ilan sa mga papeles ni Dad, dahil ang dami kong kinailangang asikasuhin, para sa pagkamatay niya. Ayon sa notice, matagal nang wala sa pag-aari ng mga Pimentel ang bahay namin dito sa Maynila. I tried to confirm it, pero iyon din ang nalaman ko. Naibenta na ang bahay noon pa, noong pinadala ako ni Dad sa El Amadeo, when I was 18. Pero hanggang ngayon, walang tao sa bahay na iyon. Kaya buong akala ko rin, ay pag-aari pa rin namin. Pero sa mga napagtanungan ni Adriano, ayon sa utos ko, mayroon daw bagong nagmamay-ari, pero nasa ibang bansa, at hindi raw nakatira dito. I tried to trace kung sinong bumili pero hindi ko mahanap. Sabi sa napagtanungan ko, ay umalis na raw ang dati niyong mayordoma, kasama ang ibang mga tauhan, at kasambahay pati na rin yung driver niyong si Rufo, noong umalis kayo patungong El Amadeo. At ang bahay ay nabili rin agad, pero hindi pa nila nakikita, dahil hindi raw tumira doon sa bahay. Ibig sabihin, hindi sila ang kusang umalis. Kinailangan iyon. Kaya pala ayaw ni Dad na pumunta ako rito sa Maynila, kaya hindi niya binabanggit ang tungkol sa bahay namin dito. Si Rufo, sambit ko. Nalaman mo ba kung nasaan siya? Umiling si Adriano. Mahirap hajilapan ang bagong tirahan ng mayordoma niyo, Ma'am Monica, lalo pa itong Rufo, dahil walang nakakaalam kung taga saan siya. Hindi katulad ng mayordoma niyo, na nangupahan dito sa kamag-anak niya sa Maynila. Napabuntong hininga ako, nailagay ko na lamang ang siko ko sa bintana. I bit my lip and tried to think. I need to think. I need to know.
Kailangan nating mahanap si Rufo. At babalikan ko si Nay Adora sa susunod, sabi ko, hindi pa handang sumuko sa bagay na ito. Tumango na lamang si Adriano. Naibalik ko na agad ang tingin sa labas, habang malalim pa rin ang pag-iisip ko. Bumalik sa isipan ko ang gulat na reaksyon ni Nay Adora, na tila sinasabi sa isipan niyang dumating na ang araw na kinatatakutan niya. Dahil sa mga kailangan kong alamin, I needed to leave Manila again. Kinailangan kong bumalik sa US, pagtapos kong masettle ang mga bagay sa Pimentel Hotel. Sa ngayon, si Darius ang may hawak sa buong Pimentel. And that's one of the reasons, kung bakit naisipan kong bumalik, para kunin sa kanya ang dapat ay sa akin. Saka ko lang nalaman after Dad died, na kay Darius niya ipinagkatiwala ang hotel. At dahil kasal kami ni Darius, ang akin ay kanya rin. Hindi ko pa yun malalaman, kung hindi ko kinailangang kumontak sa kumpanya, para iparating ang nangyari kay Dad. Suportado naman iyon ng buong kumpanya. Kaya nang bumalik ako, at nag-set ng meeting, parang labag pa sa kalooban nila na pamahalaan kung muli ang hotel. They are more in favor with Darius. Ni hindi nga nila alam kung bakit kay Darius na itiwala ang kumpanya, but I guess rumors are spreading quite fast. May mga humuhula na sa kaugnayan namin ni Darius. At ang lalaki naman na iyon, ayaw itanggi. He doesn't speak about his relationship status. Kaya walang makaalam kung single siya, o talagang married na. Ilang buwan pa ulit ang lumipas na nasa US ako. I'm still fixing a lot of things, bago ako tuluyang makapag-settle sa Pilipinas. Nakita ko rin ang marriage certificate nila ni Mommy Katerina, at nakita kong nauna akong ipanganak, bago sila kinasal dalawa. I still have a communication with Adriano. Naghihintay ako ng mga balita, lalo na kung hinarap na ba siya ni Nanay Adora, pero katulad ng una, todo iwas daw. Marami pa rin akong hinahanap, at kinukumpirma tungkol sa hinala ko sa lihim ni Dad. Hindi ko alam na sa kabila ng closeness naming dalaway, may ganito pala. He has a lot of secrets. Pero kahit ganoon, hindi nagbabago ang tingin at respeto ko kay Dad. Ouch, Monica, are you planning to kill me? Umirap si Trina, noong dikit na ang hawak kong matalas na combat knife sa leeg niya. We were knife fighting, parte ng combat skills na time-train namin. At dahil parehas kaming hindi takot sa mga extreme, at delikadong bagay, we always play knife fighting to pass time, at para na rin hubugin lalo ang skills namin. Nilayo ko na ang kutsilyo sa leeg ni Trina, at umalis mula sa pagkakapatong sa kanya rito. Come on, Cass. You're growing weak, pang-aalaska ko. Parang distracted din si Trina. Ganyan na siya simula pa noong pumunta rin siya sa Pilipinas. I wonder what happened to my cousin. Ngumuso si Trina. Tinulungan ko na siyang makatayo, at lumipat sa isang mesa para uminom ng tubig. So, is there a new tea? Tanong ni Trina, at prenteng naupo sa sun lounger. Nandito kami sa malawak na bakuran ng bahay namin dito. Dad bought this house here in the US. I'm still looking for Rufo. Hindi ko siya mahanap, sabi ko, at pinunasan ang pawis ko, dahil sa tirek na araw. Trina sighed, aren't you just overthinking? Pomade ang aking ekspresyon. Sana nga, Trina. I don't like this. Napapabuntong hiningang sabi ko, at hinawi ang buhok ko, saka nahiga rin sa sun lounger. Sinuot ko ang aking shades, at inabot ang isang juice. Saka ako napahinga ng malalim. At si Darius, he's not helping. Ayaw niyang ibalik sa akin ang Pimentel, mariing sabi ko. Una, ayaw niyang pirmahan ang annulment papers. And now, he doesn't want me to sit on the CEO position. Napakagahaman niya naman, na hawak niya na ang Escudero Corporation, at wine company nila, pati hotel ng mga Pimentel ay gusto niya rin. Ngumiti si Trina, ngiti na tila wala sa mismong sinasabi ko ang dahilan. You know what, Cass? You really sound like a married woman. Palaging may reklamo tungkol sa asawa. Sabay hajijek ni Trina, napailing-iling na lang ako, at bumalik muli sa isipan yung imahe ni Darius. Habang magkausap kami ni Trina, umilo ang phone ko, at lumabas sa screen na may pumasok na mensahe mula kay Eros.
Nireplyan niya agad ang tanong ko, kung na-reach out na ba niya ang secretary ni Darius, para tanungin kung paano na ang posisyon ko sa kumpanya namin. He doesn't want to step down from being the CEO. Unless sumang-ayon ang majority ng board members, that he needs to let go of the position. Nakaramdam ako ng sama ng loob. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Hahayaan ko kay Darius ang kumpanya namin. Alam kong magaling siya, pero magaling din naman ako, marahas akong nagtipa ng reply. Dapat ay may pagkukusa siya. I'm his wife. Hindi niya dapat ako ganituhan. Tumikim lamang si Trina, mukhang alam na agad, na may kinasasama na naman ang loob ko. Sanay na siya kaya, sumimsam na lamang siya sa juice, at nag-enjoy sa pagbilad sa araw. Iyon daw ang punto. Mag-asawa kayo, kaya may karapatan siya sa'yo, at sa halos lahat ng properties mo. Napatulala ako roon. Kung ganoon, iisa pa rin ang sagot. He needs to sign the annulment paper, as soon as possible. Iyon naman talaga ang sadya ko, di ba? 3 months ago. Ginulo niya lang. Huminga ulit ako ng malalim at nagtipa ulit. Kung ganoon, sabihin niyong pirmahan niya ang annulment paper. That's final. Mukhang napagod na si Eros sa kakatanong ko. Siya na ang mismong tumawag at sinagot ko iyon agad. Monica, that Escudero's decision is firm. Kahit sa legal na batayan, may karapatan siya sa halos lahat ng property mo. You can't just kick him out of Pimentel, and your marriage is legal. Paano mo ba pinakasalan ang asawa mo, at hindi mo alam na shared asset ninyo ang hotel? Napapikit ako at huminga ng pagkalalim. Kung ganoon, it's my fault. Ni hindi ko alam kung paano nangyari iyon. I just wanted to get married to him, at wala iyon sa aking isipan. Now, it's haunting me. Ako rin mismo ang may kagagawan nito. Ako ang hinahabol ng sarili kong mga ginawa. At may bagay ka pang mas dapat intindihin kaysa riyan, tila nilang nasabi ni Eros. I personally visited in your husband's office, bilang abogado mo, para ipadala ang concern mo. At may babaeng naghahanap sa kanya, at mukhang sanay na ang sekretarya nito sa eksenang iyon. A woman is trying to talk to him, isn't that more alarming? Hindi ko mahinuha kung nang asar pa itong si Eros. Nanlamig ang sikmura ko, at tama nga siya, it's alarming. Sino? Tanong ko agad, at inalis ang shades ko, nag-aabang sa sagot. I forgot to ask the name, but I guess it's also a businesswoman, sabi ni Eros. Kinagat ko ang aking lobby. Baka naman kliyente lang. Mabigat ang paghingang tanong ko, nauuto. I don't know about your past, Monica. Mas mabuti pang ikaw na mismo ang humarap sa asawa mo, at bumalik ka na sa Pilipinas. It's been 3 months, as per what Darius Escudero said. 3 months na ano? 3 months na ang lumipas, simula nang nag-make love kami. Pababalay kanya lang ako roon, dahil may balak siya. I know him. Di niya na ako maloloko ngayon. Hindi na. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.